Oh, bakasyon na. Abay, oras na rin para tayo mag-recharge. Kung ang hanap mo ay isang lugar na tahimik at malayo sa ingay ng syudad, dayo na dito sa bayan ng Bamban, Tarlac. Ang Bamban ang pinakaunang bayan na madadaanan sa Tarlac kung manggagaling tayo ng Metro Manila at ang huling bayan naman kung manggagaling tayo sa Norte. Sa araw na ito, isang panibagong solo ride adventure na naman ang aking gagawin at sa wakas, after 6 months, samahan niyo akong muli sa aking paglalakbay patungo sa... Your Honor, lumaki po ako sa farm. Samahan niyo akong muli sa aking paglalakbay sa isang farm na matatagpuan sa mataas na bahagi ng Bamban. At pupuntahan din natin ang isang Rome-inspired resort dito rin sa bayang ito ng Tarlac. At susubukan din nating dalawin ang malawak na sports arena na matatagpuan sa bayan ng Capas. Sa tingin nyo, mararating ko ba ito? Mula sa La Union, kailangan ko lang mag-travel na mahigit 3 oras kasama na ang kaunting stopover at pagmimerienda bago ko marating ang aking destinasyon. Hindi na pala ako gumamit ng Google Map dahil diretso naman ang kalsadang dadaanan ko. Maliban na lamang nang ako'y papunta sa mismong farm. Good morning guys! So, balik rides tayo ngayon, Monday. So, nandito tayo ngayon sa Rosario, La Union at papalabas tayo ng LU. Punta tayo ngayon sa bayan ng Bamban, Tarlac. So, ito na yung welcome arc na La Union. Goodbye muna, LU. Punta muna ako sa Tarlac. Alright, so pasok na tayo sa season Pangasinan. Dito na tayo sa bayan ng Cosurubio, Pangasinan. Sunod ata dito, Binalonan na eh. Dito na tayo sa bayan ng Binalonan. Alright, so nandito na tayo sa Urdaneta City, Pangasinan. Lawak ng kalsada nila dito. Sana all. Maligayang pagdating sa bayan ng Villasis, Pangasinan. So, nandito na tayo sa bayan ng Villasis. Lapit na rin tayo sa Carmen Rosales. Ito na, papasok na tayo sa Rosales. Ito na yung bridge na palatandaan. Malapit na tayo sa bayan ng Rosales. Alright, dito na tayo sa unang bayan ng Tarlac, San Manuel. Dito na tayo sa favorite part kong kalsada ng San Manuel, Tarlac. Ganda dito, dami akasya. Sana lahat ng kalsada ganito. Meron yung fire tree dito. Ganda, lilim, sarap tumambay dito pag stop over ka. So ito na yung arko nila. Dito na tayo sa welcome to Moncada, Tarlac. Medyo mahaba-habang biyahe pa pero tiis lang. So sa bayan na tayo ng Moncada. Dito na tayo sa bayan ng Paniki, ang bayan na maraming magaganda at pogi. So anong bayan na tayo? Come again daw, pero hindi ko alam kung anong bayan yan. Paniki, anong bayan na kaya to? Hindi ko alam kung anong bayan ito ah. Wow, may ginagawa na ring SM dito. Herona, Tarlac na tayo. Ano to? Tarlac City na ba to? Para malapit na tayo sa Tarlac City. Ay, dito na tayo sa business center ng Tarlac City. Ang ganda ng kalsada dito. Dito na tayo sa bayan ng Capas, Tarlac. Sunod na dito yung bayan ng Bamban. Diretso na
tayo sa Bella Montana. Bella Montana Farm. Hindi yun yung farm na naririnig natin sa Senado. Try din natin puntan mamaya yung New Clark City dito sa bayan ng Capas. Ito na yung plaza ng Capas, Tarlac. Pansin ko lang dito sa mga bayan ng Tarlac, halos lahat ng bayan may mga fast food na. Independence Day na pala, kaya pala may mga flag na nakasabit dito. Diba? Wait lang, may babalikan lang tayo. May nakita akong historical site dito eh. Death March sabi dito sa Capas. Oo nga pala no, dito nagsimula yung Death March nung Japanese occupation sa ating bansa. Saan kaya entrance nito? Entrance. Pwede bang pumasok kaya dito? Oh, ito oh. Death March Memorial Shrine. So, pwede kayang pumasok dito. Try natin. Ito na lang tayo sa bungad. Ay. Baka pwede. Ilang saglit pa ay narating ko na ang bayan ng Bamban at dahil hindi nga ako gumamit ng Google Map ay hindi ko na rin namalayan na nalampasan ko na pala ang mismong munisipyo at ang controversial na Pogo sa likod nito. Dito na tayo sa bayan ng Bamban. Ay, ano ba to? Bamban na ba? O Capas pa rin? Wala alam kung ano to. Pero parang Capas pa rin. Dinerecho ko ang aking paglalakbay hanggang sa makarating ako dito sa bahaging ito ng bayan. Ganda naman dito. Tignan nyo. Oh, di ba? Mga pink na bulaklak to mga akasya dito. Ganda ng bridge na to. Oh, di ba? Wow! Galing ah. Parang yung nasa CCLEX sa may Cebu. Ganda. Oh. Walang ganyan sa amin. Ito ang Bamban Bridge. Ito ay isang highway bridge sa bayan ng Bamban Tarlac sa Central Luzon na bahagi ng MacArthur Highway. Ang tulay na ito ay itinayo mula 1996 hanggang 1998 bilang bahagi ng mga pagsisikap sa rehabilitasyon ng National Highway kasunod ng pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Ito ay isa sa pinakamahabang basket handle ng Nelson Lossy Bridges sa mundo na may habang 174 meters o katumbas ng 571 feet at isa sa pinakaunang basket handled bridge dito sa ating bansa. Pagkatapos ko dito ay bumalik ako dahil nasa teritoryo na pala tayo ng Pampanga. Binuksan ko ang aking Google Map at agad hinanap ang daan patungo sa Bella Montana Farm. Lumampas ako. Nasa Pampanga na pala ako. Hanggang Bamban Tarlac lang yung lakad ko eh. Oops. Ang ganda talaga ng bridge na to. Mabuhay Tarlac. Ito pala yung welcome arc ng Tarlac. Nagsisilbing welcome arc nya. Oops. Saan tayo dito? Diretso daw. Diretso. Diretso putik. Diretso putik. Alright. Tama ba to? Tama siguro. Aw! May humps pala dun. Layo pala. Kala ko malapit lang. Pagkatapos ng halos 15 minutes, narating ko na ang aking unang destinasyon. Bago tayo makapasok dito, ay may kakaway sa atin para magbayad tayo ng environmental fee na 20 pesos. At pagkatapos ay babatiin muli tayo para magbayad ng entrance fee at parking fee.
Bali 50 pesos per head sa entrance fee at 50 pesos muli sa parking fee. Kaya kung susumain natin, nasa 120 pesos lahat ang binayaran ko. May environmental fee na 20 pesos. Tapos may entrance fee ulit ata dito sa banda rito na another 50 pesos. Wow, ang ganda nga. Ang ganda ng mga makapuno. Stop. Overnight sila sir, DJ po. Viewing lang. Bali, 50 pesos per head po and 50 din sa parking. Bale 100 pati motor. Bala yung 20 pala doon. Environment. Okay. Stamp ka na lang po kayo for entrance. Pakita niyo na lang po dun sa may guarding stamp. Okay po. Ano po, thank you. Thank you. Daming makapuno oh. Hindi ko alam kung makapunong tawag dito sa mga kahoy na to. Oops. Solo natin tong area ngayon. Sakto may duyan dito. Alright. Ay, kapagod ah. Ito ang Bella Montana Farm. Ang Bella Montana ay hango sa Italian word na ang ibig sabihin sa Tagalog ay magandang bundok. Ang scenic farm na ito ay matatagpuan sa Barangay San Vicente, bayan ng Bamban, Tarlac. Lunes ngayon kaya walang masyadong tao at may naabutan lang ako na isang grupo ng mga riders dito. Nagawa ko pa nga makipagkwentuhan pero hindi ko na tinanong ang mga pangalan nila. Siya nga pala, hindi ako lumaki dito sa farm. Binisita ko lang ito dahil parang napakaganda ng view nito at hindi nga ako nabigo. Sa mataas na talampas na ito na bahagi ng Bamban, ating matatanaw ang nakaka-relax na maberdeng kapaligiran. Matatanaw din dito ang mga kabundukan ng Zambales at ang majestic view ng Mount Arayat sa Pampanga. Ang farm na ito ay binuksan noong 2018 at dating kilala sa J&J Farm na pagmamay-ari ni Mary Joy at Jericho. Taong 2020 naman nang ito ay opisyal na tinawag na Bella Montana Farm ngunit naabutan na ito ng pandemya. Hindi ko sigurado kung ano ang tawag sa mga dominanteng puno ang nakatanim dito pero sa pagkakaalam ko ay ito ay mga uri ng coconut tree. Mayroon ding mga puno ng mangga at nara na nagbibigay lilim sa mga bisita. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Sa di kalayuan ay atin ding makikita ang paliparan ng Clark o ang Clark International Airport. At kung ating titignan sa Google Map ay halos nasa 20 minutes lamang ang biyahe mula Clark Airport patungo dito. Ano nga ba ang mga pwedeng gawin dito?
Bukas pala ang farm na ito mula 6 AM hanggang 10 PM ng gabi at the best ang mag-picnic dito. Overnight stay ba ka mo? Pwedeng-pwede yan dahil maaaring mag-pitch ng tent dito for overnight camping. May security guard sila dito kaya siguradong safe na safe tayo. Perfect view rin ito para sa engagement, photoshoots at iba pa. May common CR na rin sila dito, may mini store sa may entrance at syempre may mga duyan sila na goods for relaxation. Pinaka-the best pumunta dito ay ang sunrise o sunset at syempre hindi maulan. Natsyempohan ko lang ang magandang panahon kaya nakapag-stay rin ako dito ng halos 1 oras. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. Ayon sa aking nakausap na taga roon, patuloy itong pinagaganda sa ngayon at sa mga susunod na taon ay posibleng magkaroon na rin ito ng mga swimming pools, hotels at adventure activities. Sana sa patuloy na pagpapaganda ng lugar na ito, naway hindi ito maging dahilan para masira ang berheng ganda ng ating kalikasan. Never sleep, never stop. As we shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Abangan ang part 2 ng ating Bamban Tarlac Escapade dahil atin ding bibisitahin ang isang kilalang resort dito na mas kilala sa pagiging Rome-inspired nito at atin ding susubukan na marating ang natatanging New Clark City sa bayan ng Capas at ang bagong bukas na Bueno Bridge. Mararating kaya natin to? Abangan sa susunod na episode dito lamang sa ating YouTube channel. Europe tour ba ang hanap mo ngunit kulang ka sa budget? Abay, X na agad yan dahil may alam akong swak na swak sa budget, visa free at malapit lang sa inyo. Oo, tamang narinig mo kaya tara, atin nang i-explore ang ancient Rome dito sa Pilipinas. Sa nakaraang episode ng ating Bamban Tarlac Solo Ride Adventure ay ating nadaanan ang nakamamanghang tulay ng Bamban at ang napakaastig nitong arkitektura. Atin ring dinalaw ang sikat na farm sa isang talampas o bundok na kung tawagin ay Bella Montana Farm. Dito ay matatanaw ang majestic view ng Mount Arayat at ng Clark International Airport. Sa videong ito, atin namang dadalawin ang isa sa mga dinarayong lugar ngayon sa Central Luzon, ang ancient Rome-inspired structure at susubukan din nating puntahan ang malawak na New Clark City na matatagpuan sa bayan ng Capas, Tarlac. So ito, papunta na tayo sa New Clark City. Naalap na natin yung alternate route. Ulan na ata yun, no? Mga bundok doon. Kaya samahan niyo ako muli sa part 2 ng ating Bamban Tarlac Solo Ride Adventure. Let's go! Pagkagaling ko nga sa Bella Montana Farm ay agad akong tumuloy sa aking next destination. Alright, next stop, punta tayo sa Goshen Hotel and Resort. Hindi ko alam kung tama. Ang ganda dito. Daming mga akasya, oh. Mahampat na pamanlutang. Hindi ko ba malambasahin. Ganda dito. Lubak-lubak, bako-bako. Time check. It's 12. Wala, 1:05 na pala ng hapon. Target time natin na makauwi is 3. Sana matapos natin na puntahan lahat yung iba. Turn left tayo dito. Mas maganda palang daanan dito kaysa sa kabila kanina. Sabi ko kasi magigising ako ng maaga. Nagising naman ako ng maaga kaso na oras na ako umalis. Kaya nabutan na ako ng lunch dito. Alright. So, dito na. Goshen, this way. So, pasok tayo. Pasok
tayo sa Goshen. Turn straight ahead. Ito rin, Goshen. Lord, huwag kang umulan. Ayan. Ito na tayo. Ito ba yun? Casa de la Cruz. So, Goshen Resort and Hotel. Afternoon, sir. Kano po entrance dito? Pasya lang kayo? 150 per head. Saan magbabayad, sir? Reception, pero wait lang po sir, bibigyan ko ng stop. Okay. So, dito na tayo sa Goshen. Tagal na natin binabalak dito. Pumunta nung nasa private school pa ako, balak ko lang pumunta dito. Maganda ng mga structures nila dito. Parang ginaya talaga sa ibang bansa. So, may guard dito sa gate. Papakita natin tong nasa arm. Entrance. Haba pala ng haba ng entrance na ito. Alright, hindi ko alam kung saan tayo magpa-park. Pick up and drop off only, no parking. So saan tayo magpa-park? Dito? Wow, ito yung building. Saan kaya yung parking dito? Saan yung parking? Your destination is on the right. Parking. Layo ng parking nila. Parking A and B. Huwag kang uulan, Lord. Ito. Parking nila. Goshen Resort and Hotel. Matatagpuan ito sa tahimik na bahagi ng Bamban, Tarlac at lugar na hindi pagaanong napupuntahan na maraming tao. Nakatayo ito sa maberde at scenic spot ng bayan at accessible ito sa anumang uri ng sasakyan. Nakilala ang pasyalang ito dahil sa Mala Rome-inspired architecture nito gaya ng The Colosseum na matatagpuan sa may Rome, Italy. Binuksan ang pasyalang ito noong huling bahagi ng 2017 at agad namang nakahikayat ng maraming turista. Expectation versus reality. Due to the power of social media and enhanced editing skills of netizens, the place seems a huge one in what you see on your phones, but literally, it's not. Maaaring nagmumukhang engrande at napakalaki ng Goshen Resort sa mga larawang nakikita mo, ngunit kapag nakita mo ito ng personal, ay hindi naman ito ganoon kalaki at kalawak. Ngunit, hindi naman ito ganoon kasikip. Sakto lang para sa mga dumarayong mga turista, maliban na lamang siguro tuwing peak seasons. Kaya naman para masiguradong masulit ang paglalakbay papunta dito, siguraduhin sa weekdays ka pumunta at nakaredy na ang mga camera at poses mo. May mga hagdan din dito na siyang kokompleto sa mga Instagrammable shots mo at bubusog sa memory card ng cellphone mo. Maganda ang ambience ng lugar dahil kapag inakyat mo ang ilang struktura ay matatanaw ang maberdeng kapaligiran at ang 360 degrees view ng lugar. May mga swimming pools din sila rito, stores at restaurants. Hindi ko na natanong updated rates nila kaya sa mga magtatanong, paki-search na lang po sa official social media pages nila. Gayunpaman, ang Rome-inspired theme ng lugar ay talaga namang worth it.
Pero disclaimer, huwag umasa sa isang replika ng Colosseum na kasing laki at kasing epiko ng original nito. Sabi nga nila, limit your expectation sa mga ganitong bagay. Ating ipagpasalamat dahil may mga investors na nagsumikap sa pagtatayo ng lugar na ito para atin ding maranasan kung ano ang pakiramdam ng nasa Rome, Italy. Sadyang napakaganda ng lugar na ito at ramdam na ramdam mo ang vibes ng Rome, Italy. Mas maganda pa siguro ang view nito lalo na kapag dapit hapon dahil sa epekto ng mga ilaw ng mga estrukturang nakapalibot dito. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Pagkatapos ko dito ay agad kong hinanap sa Google Map ang daan palabas dahil tiyak na nakalimutan ko na agad ang mga daan ng aking pinasok dahil sa pagkakamangha ko sa lugar na ito. Okay. So, paalis na tayo dito sa Goshen. Next, punta tayo kay Your Honor. Sabay ni Your Honor. Mayor. Hindi, joke lang. Punta tayo sa munisipyo ng Bamban. Akin ring susubukan na daanan ang munisipyo ng Bamban at aking isusunod ang New Clark City na matatagpuan sa bayan ng Capas, Tarlac. Welcome to Bamban. Okay, diretsuhan lang daw natin to, mga 5 minute drive. Tingnan nga natin yung munisipyo ng Bamban. Ako curious ako eh. Alright, ito na tayo. Welcome to the municipality of Bamban, Tarlac. Pa-picture tayo dito. Bamban Municipal Compound. Try nating magpa-drone shot dito. Baka pwede. Baka lang naman. Baka pwede. Kaso walang parking. Walang parking. Init. Picture lang tayo. Pa-picture na lang tayo. Konti. Saglit lang. So, dinaanan lang natin yung munisipyo ng Bamban. Ang daming ang building sa likod ng munisipyo nila. Hindi naman tayo nangingimasok sa politiko, no? Pero curious lang ako. Totoo nga pala, daming building doon. Yun pala yung tinatawag nilang Philippine Offshore or Pogo houses. So, 10 minutes bago tayo makarating sa New Clark City. Hindi po siya sa Pampanga matatagpuan ng New Clark City. Matatagpuan po siya sa bahagi ng
Between Capas or Bamban din siguro. Hindi ko sure. Kailangan umikot. So dapat may toll gate. Wrong. Mali. So ito, papunta na tayo sa New Clark City. Naalap na natin yung alternate route. Diyos ko, tinuturo ako dun sa expressway kanina. Parang na-excite ako dun sa New Clark City. Ano kaya ito? Ganda. Parang uulan na. "12 minutes bago natin marating ang New Clark City." Saan ba ako uwi? Ina misis o sa bahay namin? Ewan ko, bala na mamaya. Nga pala, ito yung first ride ko after ng kasal namin ng aking asawa. Buti pinayagan ako eh. Mamakaawa ako kagabi. Muntik na akong umiyak kasi halos ayaw niya akong payagan. Kaya super thank you sa asawa ko. Susunod, back ride na ulit kita after ng trabaho mo dyan. Taste ka muna. Mukhang nakatapat pa naman doon yung makapal na ulap ah. Yan na yung ulan. Lord, wag muna Lord. Puntahan ko lang, pasyalan ko lang saglit. 9 minutes, lapit na. Sana hindi pa bumagsak yung ulan. Sa aking paglalakbay patungo sa New Clark City ay may hindi ako inasahan na pangyayari. Nakasalubong ko sa daan ang napakalakas na ulan at ilang minuto rin akong sumilong sa isang waiting shed. At dahil hapon na, hindi na ako tumuloy dahil may obligasyon pa akong gagawin. At ito, ang susunduin ko ang aking misis sa trabaho niya sa Pangasinan. At pauwi na tayo. Sayang, di natin napuntahan yung New Clark City. Lakas kasi ng ulan doon eh. Ganda ng daan din dito ah. So ang daan na ito ay yung Lubigan Barangay Road. Kukonekta ito sa bayan ng San Jose. Nakadaan na rin tayo sa San Jose nung pumunta tayo sa may sitio Baag at saka sa Monasterio de Tarlac. Bali 2 beses na tayong nakadaan doon sa may San Jose. Yan, oh, ito na. Welcome to San Jose, Tarlac. So, iikot lang tayo dito tapos labas na tayo ng Mayantok at Kamiling. Tapos diretso tayo kina misis sa bahay nila. Doon na lang ako uwi sa may Orbis Tondo, Pangasinan. Bale, ang estimated time of arrival is 1 hour and 27 minutes. Pero siguro kakayanin natin to ng 1 hour and 10 minutes. 1 hour and 23 minutes. Time check, it's 3:52 in the afternoon. Sorry, misis ko, hindi na kita masusundo sa trabaho mo. Alanganin na ata. Ang oras na, alas 4 na. Hindi ko man narating ang isa sa mga lugar na gusto kong makita ng personal. Nagpapasalamat pa rin ako dahil ligtas at ginabayan ako ng Diyos sa aking paglalakbay. Hanggang dito na lamang ang video ito. Ito po ang inyong Sir Pogi ng LU na nagsasabing earn, travel and chill. Maraming salamat sa panonood at see you ulit sa ating next video. Paalam!